pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa tithes. No? Ito po ay ika-po at ito ay tinatawag po na God's test to His people. So, sino tong people of God? Sabi mo, ako yon. Okay, so ikaw ang kinakausap ngayon ng Diyos. Alam nyo ba, nung ako katulad nyo lang na tagapakinig, sa totoo lang ako ay very excited pagka ito ang teaching, yung tithes at saka yung giving. Dahil gusto kong maranasan yung pangako ng Diyos na pag-unlad. Kaya gusto kong maintindihan, ano ba yan? Kaya, nung ako po'y natuto dito, ito po'y aking isinagawa. At nung ito'y aking isinagawa, nalimutan ko na mayroon palang demonyong espiritu na galit sa marunong magbigay. So, ang ginawa ngayon ng demonyong ito, dahil hindi ako alerto, pinakailaman niya yung aking mga pinagkukunan ng pera. Kasi ganun po ang gagawin ng kaaway sa'yo. Pakikialaman niya yung mga source of income mo para hindi ka makapagbigay sa gawain ng Diyos. Pero dapat po patuloy nating isasagawa yan dahil tayo pong mga Kristiyano ay dapat mabuhay sa pananalig. Hindi sa nakikita na wala na. Hindi, sabi ng Diyos, mamuhay ka sa pananalig. Ang pananalig ay umaasa dun sa bagay na wala, pero umaasa kang ang Diyos ay tutulong sa iyo. Di ba ang Diyos ay hindi rin natin nakikita, pero naniniwala tayong may Diyos. Ganun po ang pananalig. No? Inaangkin mo na ang Diyos kasama mo lagi. Basta sinabi ng Diyos ng ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, paniwalaan mo. Ang Diyos ay kasama mo kahit saan ka magpunta. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mag-alala. Dahil ang Diyos sa iyo ay laging nakatingin. Tayo mga tao, hindi natin kayang tumingin sa lahat ng ating mga anak, pero ang Diyos po, dahil kaya siya tinatawag na Diyos, kayang-kaya niya pong gawin lahat yon. Amen? Kaya kahit sabay-sabay din tayong humingi sa Kanya, kayang-kaya niya rin yung pakinggan. Kaya yung ating pong pribilehiyo bilang anak, sabi ng ating Diyos Ama, humingi ka lang anak, bibigay ko. No? Hindi siya mag-iisip na para magdalawang isip kung bibigyan ka niya. Kaya yung ating pong pribilehiyo na humingi, gawin po natin yon. Amen? So ngayon, ito po ay tithes, ang ating pag-uusapan. Pag sinabi pong tithes, ito po ay 10% of our income or lahat ng ating tinatanggap ay kailangang ibigay natin sa Panginoon. Ito po ba ay nakasulat? Ito nga po yung ating pag-aaralan. At kung makikita nyo po sa Old Testament, 1/10 means ikasampung bahagi. Halimbawa, 1,000. Ano ba ang ikasampung bahagi na 1,000? 100. No? So yung 100 na yan, no, hindi po yan atin. Yan po ay banal at ang pag-aari po niyan, ang may pag-aari po niyan ay Diyos. Kung sa 10% na hinihingi sa iyo ng Diyos, na siya naman ang may-ari ng lahat, halimbawa ito yung 100%, ito lang ang hinihingi ng Diyos, sa Kanya lahat galing yan. Ito lang anak, ibigay mo sa akin, ayaw mo pang ibigay. Kaya marami po sa atin nabubuhay sa sumpa, marami nabubuhay sa problema. Alam nyo ba ang mga benepisyo ng tithes? Ang tithes po can protect your marriage, can protect your job, can protect your finances, di ba? Can protect your salvation. Yan po yung tithes. Pero bakit marami ang ayaw gumawa nito? Number 1, greed. Umaatake sa atin ng selfishness. No? Samantalang siya naman ang may-ari ng lahat. Pangalawa, umaatake din ng unbelief. Hindi totoo yan. Pangatlo, umaatake din ng fear. Alam niyo po ba yan, lahat ay galing sa kaaway. Kasi ayaw ng kaaway na paniwalaan mo ang salita ng Diyos dahil ikaw ay tiyak na mapagpapala. Ako ay isang buhay na patotoo sa inyong harapan. Namuhay po ako ng sagana dahil ako po'y sumunod. Pero nung una po, ako ay talagang dumaan sa problema dahil hindi ko napansin na may kaaway na di nakikita. Na hindi ako naging maingat. Hindi ko nagamit yung authority ko to rebuke demons. Yun ay binigay din sa ating pribilehiyo, yung palayasin ng demonyo. Pero tayo, kapag kinakapos, hindi tayo, nawawala na tayo sa wisyo. Umiiyak na naman.
Ang gagawin, hindi na magsisimba. Hindi naman yan totoo. Hingi naman ng hingi yan church na yan. Sa totoo lang po, pag kayo nagbigay, hindi po ako magpagpapala, kundi yung nagbigay. Amen? Ang Diyos po, kaya letter G, God means giver. Si Satan, letter S ang simula, selfish. Lagi niyo pong tatandaan yan. No? So, gayahin natin ang Diyos. Amen? So, praise the Lord. So, doon sa Old Testament, 10 means test. No? 10 means a test. No? Kita nyo sa Old Testament, ang number 10, ito po ay ginagamit ng Diyos na pan-testing sa atin. Kaya yung 10% of our income, ito rin po ay pan-testing sa ating mga puso kung kaya nating sumunod sa Kanya. Ang 10 utos po ay ito ay ginamit ng Diyos para itest ang mga Israelites kung susunod dito sa 10 utos. Number 10 po yan. And then next 10, 10 salot. Ito po ay ginamit itong 10 salot na to para itest ang puso naman ni Pharaoh. Kung siya ay maniniwala sa Diyos, pero baksak si Paraon. So 10 means a test. It is an exam. Tapos yung sa Matthew 25, yung 10 virgins, di ba tinest din sila? Ilan na nakapasa dun sa 10? 5 lang. 5 matalino, 5 mangmang. Kasi yung 5 matalino, nakinig at sumunod. Yung 5, nakinig lang, hindi sumunod. Nakatulad nyo ngayon, lahat nakikinig, pero hindi ko alam kung sino ang susunod sa inyo. At yung susunod, yun lang po mapagpapala at matatawag na matalino. Amen? Praise God. No? Yung pong 10 times din po na dinaya ang sweldo ni Jacob. So 10 ay lagi pong ginagamit sa Biblia. Amen? Tapos 10 days din po, pag dumating yung Revelation, yung tatakan, 10, sabi ng Revelation 2, ang sabi doon, maging mapagbantay daw po tayo at magtiis for 10 days. Sabi ng Revelation 2, na magiging paghihirap ng mga maiiwan. 10 days lang po ang iyong pagtitiis. So, pag napagtagumpayan mo yung 10 days, dun sa Revelation chapter 2, pasado ka po. So, 10 means a test. At ngayon, sa ating kalagayan ngayon, sa ating buhay, 10%, which is tithes, is also a test sa ating lahat. Pero marami, dahil marami akong kilala sa inyo, marami bagsak. Sasabihin mo, wala na nga magbibigay pa. Kaya ka nga pinagbibigay ng Diyos para pagpalain ka. Amen? Hindi para ikaw ay mawalan, kundi ang gusto ng Diyos kasi ang bawat pagpapala po ay nasa pagsunod, wala po sa pagsuway. Kaya tayo inuutusan ng Diyos na ibigay yan, dahil para tayo pagpalain. At ang sabi ng Panginoon, di ba kung nabasa ninyo, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki? Yung pong 10%, ang may-ari po niyan ay Diyos. Yung 90%, tayo na po. Pagkakasyahin na po natin yun. Sasabihin mo, yung 100 niya, hindi kasya. Yung pang 90%. Yung 90%, pagkakasyahin mo yan, dito ngayon yung kikilos yung you will live by faith. Mabubuhay ka ayon sa pananalig. Amen? Doon ka ngayon aasa sa Diyos at titiyakin ko sa inyo. Yung 90% na may iwan sa inyo, pinagpala po yan ng Diyos. Mararanasan nyo bakit ganun? Hindi nauubos. Bakit ganun? May mga dumarating na tulong. Hindi mo yan kayang sukatin. Dahil ang Diyos ang mag-uutos ng pagpapala papunta sa iyo. Pero pag kinain mo yung lahat ng 100% na yon, hindi mo ibinigay sa Diyos. Yung pong 100% na yan ay nakasumpa. Saan ka pupunta? Doon sa 100% nakasumpa o 90% na pinagpala naman ng Diyos? Sa una po, mahirap. Dinaanan ko rin po yan. Pero, napagtagumpayan ko po. No? At alam nyo, dumating ako doon kasi meron akong covenant kay Benny Hinn International, no? Na 1,000 pesos a month. For 1 year, ginagawa ko pong magbigay sa kanya.
Alam niyo ba, dumating sa punto na ako, nag-i-issue ako ng cheque, wala po akong pondo. Sabi ko, ba't ganun? Akala ko ba, sabi ng Diyos, pag nagbigay ako, uunlad ako. Eh bakit ganito? 1,000 lang, hindi pa ako makapagbigay. Ako po'y nasa kalagitnaan na naka-6 na buwan na ako. Pero habang pinipilit ko na ibigay yung 1,000 a month na pangako ko sa Panginoon, pahirap po ng pahirap. At ngayon ko lang naiintindihan, galit na galit ang demonyo kapag ikaw ay tumutulong sa gawain ng Diyos. At hindi po ako nahadlangan doon, no? Pilit po ako na iyon ay napondohan, kaya nakaraos po ako doon at nakita ko po yung blessing ng Panginoon sa akin. Amen? So hinahamon ko po kayo diyan. At mamaya ang hahamon naman sa inyo ay Diyos. Exodus 23 verse 19. Siguro ito. Exodus 23 verse 19. The first of the first fruit of your land you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Ibig sabihin, yung pong ating tithes ay hindi po dapat mapunta sa TV ministry, sa radio ministry, sa missionaries. Hindi po pwede. Ang sabi rito, the first fruit ay kailangan dalhin sa house of the Lord. At yun po'y tinatawag na church, kung saan ka laging nag-church. Parang kumain po tayo sa Jollibee. Doon ka ba magbabayad sa McDo? Siyempre sa Jollibee. Kung dito po kayo kumakain spiritually, dito po kayo magbibigay. Kung saan po yung mother church po ninyo. Na? Sa totoo lang, hindi ko po kailangan ng ikapo ninyo. Dahil nasusustain po ang church. Ito po'y kailangan ko ituro dahil ito po ay part ng Word of God. At kailangan ako po'y mananagot sa Diyos pag hindi ko po ito'y tinuro. Na ngayon, tinuturo ko, kumbaga, ang bola, ipinasa ko na sa'yo, ikaw na ang bahala kung isushoot mo o hindi. Nasa iyo ngayon ang desisyon. Amen? Basta ang katungkulan ko po ay magturo. No? So alam na natin, ang tithes po ay para po yan sa home church mo. Yung offering, yan naman po kayo na masusunod kung dito mo ibibigay o sa missionaries na. O sa mga TV ministry o kung gusto mo ibigay sa mahirap. Pero yung tithes po, hindi nyo po yan pwedeng dalhin kung saan-saan. Gaano man yang kalaki. Hindi mo yan pwedeng ibigay. Sa ibang church, offering lang po ang pwedeng ibigay. Kailangan po natin dyan ng wisdom. Amen? Para hindi po masayang inyong mga buto. Leviticus 27:30. And all the tithe of the land, lahat daw ng ikapo ng lupain, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. So lahat daw po pala ng ikapo ay sa Diyos ibibigay. Hindi nga po sa missionaries. Hindi sa kung saan-saan gawain ng Diyos. Gawain din yun ng Diyos. Pero ito ay merong designation mismo ang Panginoon. It is mine, sabi ng Panginoon. Sa church yan dapat. Amen? At yung iba po rito, no, nagbibigay ng kung magkano lang. Pwedeng 5, pwedeng 10. Yung po ay tama lang sa walang hanap buhay. Pero kung ikaw ay may hanap buhay, yung 10% ng mga kinikita mo, yan ay hindi iyo. Ang may pag-aari niyan po ay Diyos. Kaya magtataka ka kung bakit kulang, ang sakit sa bahay, hindi nawawala. Bakit ang problema, parami ng parami, kasi nga nakasumpa. Ang nais ko po ngayong araw na ito, makalaya po tayo sa sumpa. Bakit sasabihin mo, bakit ganun ang problema? Hindi pa natatapos nung isa, eto na naman. Kasi nga po, meron tayong nasasagasaan. Kaya nga po, inisimulan ko na ang 10 is a test. Ginamit na po yan ng Panginoon noon pa. Ang number 10. So ngayon, number 10% din naman ang ginagamit sa atin ng Diyos to bless us. Amen? So pag-aralan pa natin, Malachi chapter 3, verse 6 to 12. Kita nyo, sabi rito, ako si Yahweh. Ibig sabihin, ako ang Diyos, ako yung nagsasalita. Dito sa babasahin natin. Ang sabi rito, hindi pa kayo lubusang nalilipol, sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako.
So ano sabi ng Diyos? Hindi siya nagbabago. Siya yung Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Ang kanyang batas mananatili. Dahil hindi nga po siya nagbabago. 7. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. So sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you. Verse 8, ang sabi ngayon, paano kami makakabalik sa iyo? Ito po, mismo ang Diyos ang nagsabi. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo, Panginoon? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Tama po bang pagnakawan natin ng Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Mismo nga Diyos po nagsasalita, hindi ako. Nilalagyan ko lang ng boses ang salita ng Diyos. Ang sabi mismo ng Diyos, you rob me. Pinagnanakawan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong ikapu at handog. Na kapag umiikot po yung ating lalagyan ng tithes and offering, no? Pag hindi po kayo nagbigay ng inyong ikapu, ang tawag po sa iyo ng Diyos, sa mata ng Diyos, ikaw ay isang magnanakaw. Ayaw ko po na tayo po ay hindi mapasok sa langit ng dahilan dito sa 10% na ito lang po naging dahilan na kaya ka napunta ng impyerno. Amen? So, mas mabuti na po yung alam natin. Ayoko pong managot sa Panginoon. Kasi lahat po ng ating preaching nakarecord po sa Panginoon. Eh sasabihin kaya naman pala Susan maraming napunta ng impyerno, di mo naman tinuro. Kaya itinuturo ko po ito. Tanggapin nyo't hindi, kayo na po ang bahala, mananagot sa Diyos. Amen. Verse 9. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin nyo ng buong buo. So, hindi kulang. Hindi 1%, hindi 2%. Ang hiningi po ng Diyos, 10%. Lahat ng iyong income, lahat ng iyong natatanggap, commission man yan. Sabi ng Diyos, akin ang 10% yan. Sa iyo na ang 90%. No? Dalhin ninyo ng buong buo inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, o sa church, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. No? So may pangangailangan po ang church. Kita nyo, masikip na po tayo. Alam nyo, kung magiging tapat lang po tayo sa ikapun lahat, magkakaroon po tayo ng sariling church. Yung po yung role ng tithes, para po yun sa Kanya. Hindi po para sa atin. Tayo rin kaya ang uupo. Tayo rin ang magpapalamig. Tayo rin po ang makikinabang, hindi po ako. Tayo po. Kaya po kami, lahat, yung mga anak ko, lahat po yan tinuturoan ko. No? Na lahat po kami, nag-iika po talaga. Next verse. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. So, di ba sabi ng Panginoon, wag natin daw susubukin ng Panginoon. Ayaw ng Diyos nung tinutukso siya ni Satanas. Pero pagdating sa ikapu, sabi ng Panginoon mismo, subukin ninyo ako sa bagay na ito dito sa ikapu. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. So, ang bahay po namin dito lang sa baba, 1, 2, 3 po na malalaki, 4 na malalaking bintana. Ang aming pong bintana sa dito po sa baba lang. Bahay lang po namin. Yon ano? Pero ang sabi rito, bintana ng langit. Ganong kalaki ang langit? Eh di ang daming bintana noon. Ang sabi rito, at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sino ang magbubuhos? Di ang Diyos. Dahil sa takanan mo ng Diyos ibinigay eh. Ngayon, yung mga nag-iisip naman ng masama tungkol sa ikapu, baka mamaya magbigay ako ng ikapu, laki-laki nito. Baka mamaya gastusin naman ng pastora na yan. Ipautang pa. Hindi ko po yung gagawin. Ang trabaho po natin, ibigay ang ikapu. Kung gastusin ko man yun o hindi, pananagutan ko po yun sa Diyos, hindi mo yung pananagutan. Ako ang mananagot nun sa Diyos.
Kanya-kanya tayong role. Wag na wag po kayong mag-iisip ng masama. Pagdating po sa ikapu ninyo, may kanya-kanya po tayong pananagutan. Wag na wag po kayong mag-iisip ng gano'n. Dahil ako po'y tumalikod na sa pagpapautang. Kaya di na po kayo mag-iisip na pwede ko ipautang yan. Next verse. Hindi ko na rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pakilagay sa English, no? Meron po kasi akong gustong ipakita rito. Verse 8 lang. Umpisa mo sa Malachi 3:8. Ang sabi rito, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Napakalinaw. Okay. Bakit kaya ang word na ginamit ay rob? Hindi steal. Gusto ko pong makuha niyo yung revelation dito. Bakit kaya hindi steal? Hindi theft? Hindi kung anong word ang ginamit. Bakit rob? Okay. Bigyan natin ng kahulugan ang rob at saka theft. Ang rob po, no? Kaya minsan nasabihin, anong kaso mo? Robbery. Ikaw, anong kaso mo? Theft. Kung isipin natin, pareho lang yun ah. Meron palang difference yun. Ang rob, sabi ng Lord, yet you rob me. Bakit kaya ganon? Ang rob, ito ay kinuha mo, no? Ibig sabihin ng merong tao. Bawa, nandito ako, ninakawan mo yung bahay ko. Ang tawag dyan, robbery. Pero pagka walang tao rito sa bahay na ito, at nagnakaw ka, ang tawag doon, theft. No? Theft. Okay? Pag walang tao, anong tawag? Theft. Pag may tao, rob. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon, yet you rob me. Bakit? God is in this house. God is in this church. But we rob Him. Andito ang presensya ng Diyos, bago ngayon ninanakawan mo siya, hindi mo ibinibigay ang karapat-dapat sa Kanya. Robbery ang ating kaso sa harapan ng Panginoon. Dahil nandito siya. If there were 2 or 3 gathered in my name, I am, sabi ng Panginoon, in the midst of them. Nandito ako sa kalagitnaan nyo, sabi ng Panginoon. Pero baliwala sa atin ang pagnakawan ng Diyos. Kaya ganito pong kabigat yung rob. Ano ba ito? Bakit nagagalit ang mic? Ha? Ilalabas ko. Ilabas daw. Nagugulat din ako eh. Okay. Alam na ngayon natin ng rob, no? Verse 9. You are under a curse. The whole nation because of you. The whole nation of you because you are robbing me. Okay? Nandito ang presensya ng Diyos. Nandito, hindi natin siya nakikita. Nandito rin ang demonyo. Hindi natin sila nakikita. Pero kita ng Diyos kung sino ang nagnanakaw. Nandito siya. Amen? Nakakaya sa Diyos. Kaya pala hindi theft ang kaso, rob. Kasi nandun, may tao, may Diyos. Nahiya na ba kayo? Sa totoo lang, kailangan nating malaman ang katotohanan. Kasi only the truth will set us free. Di ba? Verse 7 muna. Nalampasan ko yung verse 7, English. Meron kasi akong gustong bigyan ng emphasis dito. New King James sabi ko. New King James. Wala dyan yung ano eh. Okay. Ayan. Sabi ng verse 7. Sabi ng verse 7, yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances. Tingnan nyo yung, sabi nyo, my ordinances. Okay, you have gone away from my ordinances
and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Okay. Ang gusto kong bigyan po rito ng paliwanag yung my ordinances. Alam niyo ba ibig sabihin ng my ordinances? Ibig sabihin, yung po palang pagbibigay ng ikapu is just an ordinary principle na dapat lagi nating ginagawa. Ordinaryo lang yan. Kaya hindi yan dapat nagiging issue pagdating sa tithes and offering. Amen? Sabi nyo, ba't ba ngayon pa ako nakasimba-simba? Ito pa napakinggan ko pagbibigay. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Amen? Ayoko nga ko lang po ang binagpala ng Diyos. Pati po kayo, nais ko pong kayo rin ay mapagpala. So ngayon, tingnan po natin ang Genesis chapter 4, verse 3 to 7. Nang magkaroon ng anak si Adan at si Eva, ang pangalan ay Cain at si Abel, sila po ay nagbigay ng handog. Tingnan po natin. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering. Sabihin nyo, Cain brought an offering. Okay, si Cain, ano ang binigay? Hindi tithes, kundi offering. 20 or 5 piso. Ang kinita ay 2,000 na dapat ay 200. Ito yung ginawa ni Cain. Nakukuha po ninyo? Gusto ko po kayong makalayang lahat sa sumpa. Nakita po natin may sumpa talaga. Gusto nyo bang makalaya? Okay. Ang sabi nito, Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Verse 4. Abel also brought of the firstborn of his flock. Sabihin nga natin, firstborn. Ang firstborn po, ibig sabihin ay tithe. Yung panganay, yung unang-una, ibinigay niya agad sa Panginoon. And the Lord respected Abel and his offering. Kita nyo, nire-respeto ng Diyos yung binigay ni Abel kasi ang binigay ay firstborn. Tithes, hindi offering. Ito po pala ang dahilan. Kaya pagdating ng verse 5, ano nangyari kay Cain? But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry and his countenance fell. Nakita nyo na? Hindi raw nirespeto ng Diyos tinanggap ang offering ni Cain. Kasi nagbigay ng offering, hindi nagbigay ng tithes. Alam nyo po ang pagbibigay, dapat tithes muna bago offering. Kung 2,000 ang sweldo mo, yung 200 yan, yun po ang tithes. Yung offering doon sa 1/8, doon ka ngayon babawas kung magkano ang gusto mong ibigay. Yun ang offering. Hindi po pwedeng, mag-o-offering na lang ako, hindi ako magta-tithes. Hindi po yung pwede, kapareho ka ni Cain. Kinain mo ang tithes mo. Amen. 6. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? Ba't ka nagagalit? Kung mabuti ang ginagawa mo, dapat magsaya ka. Pero kung mali, abay malungkot ka talaga. Verse 7. If you do well, sabi, will you not be accepted? Kung tama ba binagawa mo, kung nagbibigay ng tithes, hindi ko kaya tanggapin yan? Offering lang binigay mo. Nakukuha niyo ba ibig sabihin nito? Napakahalaga po nito sa ating pang-araw-araw na buhay. And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. Ito ibig sabihin ito. Dahil Cain, hindi mo ibinigay ang tithes, pag hindi mo napagtagumpayan yan, ang kasalanan daw, o si Satanas, ay nag-aabang na agad sa pintuan at gusto kang lapain. Kaya ang tithes po means our protection. Kaya sabi ng verse 11 kanina, ang sabi ng Panginoon, pag binigay nyo ang ikapu, sasawayin ko ang mga balang. Ibig sabihin, palalayasin ko ang mga demonyong yan, hindi ka pwedeng galawin. Kukuha nyo ba ito?
Untouchable ka ng mga demonyo. Siya mismo ang sasaway. I will rebuke the devourer, sabi ng Panginoon. Pero pag hindi po natin yung ibinigay, ang sabi rito, aba, si Satanas, ayan, nag-aantay na sa pintuan, lalapain ka. Anong gagawin nun sa'yo? Big sabihin, ang problema, ayan na, maya't maya. Malaki pa ang magagastos mo sa ospital o sa mga problema kesa dun sa ikapu na hindi mo binigay. Nakukuha niyo po ba ito? Naniniwala po ba kayong mahal ko kayo? Huh? Gusto ko lahat po tayo mayaman. Ako po dati lang nagtitinda ng itlog dun sa moonwalk. Nagtitinda kami ng bagong ng nanay ko. Yan po yung aking hanap buhay noon, na hindi ko kinakahiya. Pero bakit ako umunlad? Sinunod ko po kasi ang prinsipyo ng Diyos dahil alam ko ito ay buhay at mabisa. Amen? Dahil naniniwala po tayo dito na nakalagay si Jesus ang tagapagligtas, ba't hindi mo mapaniwalaan ng ikapu? Amen? Bakit naniniwala ka na sa pagpatong ng kamay mo sa may sakit ay gagaling? Ba't hindi ka maniwala sa pagbibigay? Pagka walang bayad, pinaniniwalaan mo. Pag may bayad, di ka naniniwala. Kaya pumapasok po yan yung greed. Huwag po tayong maging madamot sa Diyos. At ang unang-una, ang sabi, return to me. Ibig sabihin, yung pong tithes, dahil hindi nga po yan atin, ang ginagawa po natin, pag nagbigay tayo ng tithes, hindi po yan pagbibigay. Pagre-return. Parang sasakyan ko, halimbawa, hiniram ni Ervin. Tapos sinuli niya sa akin. Hindi niya ako binigyan ng sasakyan. Isinuli niya lang yung sasakyan ko. Ganun po yung tithes. Pag binigay natin yung 10% ng ating income, yun ay return to God. Hindi po yun give. Hindi yun giving. Ang giving po yun yung offering. Makikita nyo, pati po mga anak nyo magiging maayos. Pati po mga trabaho ng anak nyo magiging maayos. Pati yung kanyang marriage, yung mga, kung ano man ang problema po, aayusin yan. Kasi kita nyo, sabi ng Panginoon, sasawayin ko ang mga balang. Sino ang sasawayan ng Panginoon? Yung nagbigay. Yung hindi nagbigay, hindi. Sabi ng Panginoon, ayan, si Satanas naghihintay sa'yo sa pintuan. Lalapain ka. Bawa ka naman. Hindi ko yan sasawayin. Kasi ang Diyos hindi po pwedeng lumabas sa kanyang salita. Ang Diyos po ay banal. Kaya pag sinabi ng hari, hindi pwedeng mabali. At si Jesus po ay hari ng mga hari. Amen? Papayag ba tayo na dahil lang dito sa 10% na ito, ang mismong ang Diyos ang nagsasalita, you rob me. Nandito ako, hindi ka nahihiya, ninanakawan mo ako. Ako may pag-aari niyan. Yan 2,000 sinusweldo mo, ako kaya may bigay niyan sa'yo. Bago ngayon, kinukuha yung para sa akin. Ayaw mong ibigay? We're robbing God. Nakakaya sa Panginoon, amen? Nandito ang Diyos. Tapos yung iba natutulog. Pakilagay nga yung verse 7 na Tagalog para at least maintindihan nila. Genesis 4:7. Ang sabi diyan, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Ano ibig sabihin nito? Ganito po yan. Ibig sabihin, pagtagumpayan po natin yung tithes. No? Pagtagumpayan po natin yan. Kasi kailangan tayo ang nagro-rule kay Satan at sa mga demonyong yan na in Jesus name lumayas ka, lalayas po yan. Pero pag hindi ka nagbibigay ng tithes, ang demonyo sabi, ikaw ang lalapain. Hindi mo sila mapapalayas. Malungkot, ano? Pero totoo po yan. Kailangan po nating makalaya, no? Sa paglapa ng mga demonyong yan sa ating buhay. Joshua, chapter 7, verse 1, 11 and 12. Pag-aralan naman natin si Joshua, no? Si Joshua po, sila po ay na-conquer nila ang Jericho.
At yung Jericho, alam na alam po ninyo na ito ay natalo ng mga Israelites sa pamamagitan lang ng pag-ikot ng 7 beses. Yung kung ano yung inutos ng Diyos, nangyari. Ikutan nyo lang yung napakalaking pader ng Jericho. At nung matapos yung 7 ikot nila, dahil sumunod sa Diyos, ano nangyari sa Jericho? Bumaksak. Pero nung bumaksak yun, nung matalo nila yan, kasi yan ang first nation na kanilang natalo, ang sabi ng Panginoon may bilin. Huwag na huwag kukunin ang anumang bagay na nandun. Kaya ito ngayon ang nangyari. Anong ginawa ng Israel? Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Kaso ang problema, may kumuha. Sino ang kumuha? Taga-Israel. Si Achan. Ano na ngayon nangyari? Verse 11. Dahil kinuha, ito po yung Jericho, kaya po hindi pinakukuyan, ito po yung pinaka-tights. No? Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong gagalawin yan. Ang Jericho po ay natalo nila, malaking bansa. Tapos nung sila po ay lumaban ulit dahil kinuha nila yung tithes, ano nangyari? Natalo po sila ng AI na bansa. AI. Maliit na bansa, natalo sila. Malaking bansa, nanalo sila dahil sinamahan sila ng Diyos. Pero nung maliit ang bansa, hindi kasama ang Diyos, natalo sila. Ano ngayon ang ginawa ni Joshua? Ito ngayon, sabi sa verse 11. Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila. Ito na yung ordinary ordinance ng Panginoon. Sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga yon, itinago at sinama sa kanilang ari-arian. Ano nangyari dahil kinuha yung tithes? Iyan ang dahilan kaya sila ay, number 1, natalo ng kanilang kaaway. Matatalo ka ni Satanas. No? Na natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. So ano nangyayari pagka kumukuha ng tithes? Natatalo at natatakot. Nangyayari ba to sa inyo? Di ba laging takot? Wala na pang ano lang anak ko. Di ba? Hindi ko na kayo tutulungan. Ito ang pinakamalungkot. Sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tutulungan. Kasi you rob me. Ninanakawan niyo ako. Hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na pinagbabawal ko sa inyo. Mabigat. Wala ang tulong ng Panginoon. Kaya sasabihin mo, kaya pala dasal ako ng dasal, hindi ako sinasagot. Kasi magnanakaw pala ako sa kaba ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, napakahirap ituro ang mensaheng ito. Kasi marami ayaw gumawa nito. At sasabihin, mapagbibintangan pa ako dyan, mukhang pera yung pastorang yan eh. Pero di bali na. Basta mabuti ako sa mata ng Diyos. Amen? John 12, verse 5 and 6. So nakita na natin kung ano nangyayari sa kumuha. Yung po yung Old Testament, pumunta naman tayo sa New Testament. John 12, 5 and 6. Si Judas po nagsasalita rito. Nung nagbuhos ng pabango si Maria, binuwas yung mamahaling pabango sa paa ng Panginoong Yesus, nag-react si Judas. Sino si Judas? Si Judas ay alagad ni Jesus. Ano ang ginawa ni Judas? Bakit hindi na lamang ipagbili ang pabango at binigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yan. Verse 6, tingnan nyo. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya isang magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Siya ang nag-iingat ng tithes and offering at yun daw ay kinukupitan niya. No? Ito ang trabaho ni Judas. Sino si Judas? Hindi po siya unbeliever, siya po ay believer. Kasama siya sa 12 apostol na pinili ng Diyos. Na katulad natin, pinili din tayo ng Diyos. Kaya lang merong magnanakaw. May lahi ni Judas. Sino rito lahi ni Judas? Wala! Salamat sa Panginoon. Walang magnanakaw. Baka marami robbery hold up. No? Ano ngayon ang nangyari? Nung magnakaw si Judas, Lucas 22 verse 3.
Nakakatakot. Then, Satan entered Judas. Ito pala ang reward ng magnanakaw. Pumasok daw si Satanas kay Judas. Kaya ang ginawa ni Judas, hinudas niya ngayon si Jesus. Ibinenta sa 30 pirasong pilak. Dahil nga po magnanakaw. Gusto niyo bang mangyari sa atin ito? No? Alam niyo, struggle talaga tong tithes. Pero mapagtatagumpayan niyo po yan sa tulong ng Panginoon. Last verse, Exodus 21 verse 32. Pakibago nga yan, mali yan eh. Mali yung gawa ni Abby. Ginaya yung Lucas 22. Lagay mo yung Exodus 21:32. Dito po sa Exodus 21:32, hindi nyo ba naitatanong kung bakit si Jesus kung bakit 30 pieces na pilak ang tinanggap ni Judas mula sa mga pari? Meron po kasi palang batas. Ito yung batas, Exodus 21:32. Ang sabi rito, if the ox gores a male or female servant, he shall give to their master 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned. Ibig sabihin, ang price pala ng pagiging slave or buhay ng isang tao ay ang kapalit po niyan ay 30 pieces na pilak. Kaya si Judas, iyon po yung kanyang natanggap. 30 pieces na pilak. No? Pakilagay yung Mateo 27 verse 6. Nandyan yan. No? Tingnan nyo rito, no? Nung nakonsensya na si Judas, dahil dun sa 30 pieces na pilak, anong ginawa? Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak, yung 30 pieces. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagayan sa laping ito sa kabangyaman ng templo, sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Yung 30 pieces na pilak na yon, iyon ang kapalit ng buhay ni Jesus. At iyon po'y nasa batas ng Exodus 21 verse 32. Kaya pala hindi 35, hindi 40, kundi 30. Yun po'y batas. Alam ito ng mga Pariseyo. Kaya iyon ang tinanggap ni Judas na bayad, kapalit ng buhay ni Jesus. So meron talagang katumbas na halaga ang buhay ng tao. 30 pieces of silver. Kaya hindi po aksidenteng yun ay 30 lang. Nakasulat po sa Exodus. Tayo po ba'y natuto? So yung 30 pieces na pilak na yan, doon po naging bondage, nagkaroon ng slavery sa buhay ni Judas. So 30 pieces means slavery or bondage. Doon siya nakulong. Amen? So ngayon, nais po ba nating makalaya? Pwede po ba tayong tumayo, tumingin ng tawad sa Panginoon? Dahil po doon sa ating hindi pagbibigay ng ating ikapo. Ang Diyos po ay maawain. Amen? So kailangan po natin ay magsisi. Panginoon, hindi ko po alam. Ngayon po, alam ko na tulungan nyo naman akong masunod ang iyong batas. So, usalin po natin to in your own words. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Sabi natin, Ama, sa pangalan ni Jesus, humihingi po ako ng tawad. Ako po pala isang magnanakaw. Nakakahiya po sa inyo, Panginoon. Nandito ka. Kitang-kita mo pala ang aming pagnanakaw sa iyo. Kaya sa umagang ito, humihingi po ako ng tawad. Patawarin mo ko, Panginoon. At i-release mo po ngayon ang iyong kapatawaran sa akin. Linisin mo po ako sa lahat ng kasakiman, sa lahat ng karumihan, sa lahat ng takot dito sa aking puso. Tulungan niyo po ako makalaya upang ako ay makatanggap ng pagpapala mula sa iyo, Panginoon. Ayoko pong lapain ni Satanas, Panginoon, kundi ang pagpapala mo ang nais kong matanggap. Tulungan niyo po ako at bigyan ng puso na handang sumunod at magbigay ng ikapo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y napatawad na ng Diyos. Amen and amen.